Okay, good morning. Ang ating pong napapanood ay ang fall election event. Ang kanilang ginagawa ngayon ay nag-set up ng battle board para pagtayo ng ating wood pole, hindi yan mag-slide. So, yung ginagamit po nila, yan ang ating mga tinatawag namin sa laging team. O yung bypass. Yung safety, pinapaalala po namin, I think yun talaga yung vital dito. And as we... Ayan. Okay. So, kung mapapansin po natin, ang mga lineman natin ay kanya-kanya ng strategy kung paano nila itatayo yung... Pero lagi Sir Alvin, ilang oras ginagawa yan? Or yung usual na trabaho, ilang oras ginagawa yan? So, kapag yung mga normal line po natin, so mga 30 minutes, depende kasi yan sa site. 30 minutes. Pero ito, we are just giving how many minutes para maitayo? So, Walang time frame. ang duration nila is 20 minutes, pero I think makatapos nila yan ng less than 20 minutes. Okay. So, normally po, ang pole erection ay makikita natin, lalo na sa mga restoration ng mga transmission lines damaged by typhoons. So, habang tumataas po yung poste, medyo bumibigat na yan, kaya medyo nahihirapan na yung ating mga lineman. Okay, so makikita natin sa ngayon sino ang medyo mataas na ang poste. So, Okay, sabay ganun pala between South yun. Luzon and Visayas. So, South Luzon, medyo nangunguna. So, but the criteria for judging, meron po yan na 5 aspect, hindi lang yan na pabilisan. So, tinitingnan po ng ating mga judges ang kanilang procedure, how to install the bypass, that is 30 points. Ang quality of pole erection, another 30 points. Of course, the safety on how they erect the pole, another 20 points. The good housekeeping, keeping for 10 points. Alright, so sa mga panahon ito, meron ng nakatayo na poste from Visayas. And South Luzon. So after po na ma-erect ang pole, ang final step niyan is for backfilling. Kailangan pong tabunan yan para hindi gumalaw yung ating pole. Ano ito, Sir Alvin? Sinisemento ba? Or ganyan lang siya? So ibinabalik lang natin yung tinanggal na lupa and then i-compact. Wala nang semento yan, So ano? wala na, ganyan na lang yan. Ang ating presidente and Chief Executive Officer ay nanonood. Nandun po sila sa taas. And of course, the SVP, Mr. Sudit, hello. Okay, now you have it. Nakatayo na po ang dalawang poste ng South Luzon at saka ng Visayas. Ano tayo mo? Backfilling na ito? Backfilling na? Yes, backfilling na yung iba nasa pole erection pa rin. Ang critical component po ng pole erection ay ang technique. So dapat synchronize ang lifting ng mga linemen sa pole. Okay, straight na. Sa'yo din ba kung dapat diretsong-diretso? Yes, of course. Dapat 90 degrees. Diretsong-diretso yan. So, ang length po ng ating pole is 40 feet. Ang excavation is 6 feet. Balbal to! Palapawi juga. So normally po, ang manual for erection ay ginagawa natin sa mga location not accessible to equipment, lalo po sa ating mga line track. So especially kung yan ay nasa rice field, we have no other choice but erect it manually. So as we can see, itong North Luzon, talagang
consistent pa rin ang kanilang pagtatayo ng poste, no? Hindi talaga minamadali. So they are more conscious on the Mga safety aspect. judges, huwag niyo po kaming papansinin. We are just having a comment or few comments Sa mga dito sa balantiyanan. nangyayaring kaganapan ngayon. We are live in Channel 7, Channel 2, Channel 5, Channel 11. Okay, so ang totoo doon, all over the Philippines, nakahook tayo sa intraweb. Yun ba ang tawag doon? So napapanood tayo ngayon live through VideoCon. Ayan, kung nakikinig po at nanonood ang mga taga North Luzon, hello po, magandang umaga, magandang tanghali. Ano po ang ulam nila? Dinakdakan, I'm sure. Siyempre, yung South Luzon, hello. So gusto po namin paalalahanan ang ating mga Siyempre, yung mga taga-Visayas na nanonood ngayon, kasi walang camera sa harap natin kaya magandang tanghali po. Max, tawagan Okay, ito namang Mindanao, medyo malapit-lapit na rin. And there you have it, yung North Luzon, nakatindig na siya. Bakit don't you join them? Tama ang kanilang poste. So, itong Visayas, ang procedure, how they erect the pole, yung ating quality aspect. so yun, Lord, kung nakapila na rin po. So tapos na rin ang North Luzon. Pero yung Mindanao talaga, papansin mo kanina, ingat na ingat din sila. Habang Procedure, the quality and of course the safety. gano'n sa kalalim yung mula, yung